Arturo, isang milyonaryo na kilala ng marami sa bilog ng negosyo, ay ganap na kabaliktaran ng inaasahan mula sa isang lalaking may ganitong kayamanan. Walang labis na pagyayabang, mga marangyang sasakyan, o mga kumikislap na relo na nakadikit sa kanyang pulso. Siya ay isang tahimik na tao, na mas pinipili ang katahimikan at kasimplehan. Bawat araw, 12:30, ang kanyang sasakyan ay tahimik na dumadaan sa masisikip na kalsada ng lungsod, at siya ay nagpaparada ng ilang blok ang layo mula sa isang maliit na restauran. Isang napakasimpleng lugar, napaka-modyul, na marami sa kanyang mga kaibigan ay hindi maniniwala na ang isang lalaki tulad ni Arturo ay mag-aksaya ng oras doon. Ang restauran ay kaaya-aya, na may mga peder na gawa sa kahoy na medyo luma, mga lumang mesa na gawa sa kahoy, at ang amoy ng lutong bahay na pagkain na pumuno sa hangin. Gustong-gusto ni Arturo ang lugar na iyon. Nakadarama siyang parang nasa bahay siya, malayo sa mga pulong ng negosyo, mga responsibilidad, at mga mapaghusga na tingin. Sa kapaligirang iyon, hindi siya ang milyonaryong Arturo, isa lamang siyang karaniwang customer. Laging umuupo siya sa parehong mesa, malapit sa bintana. Mula roon, pinagmamasdan niya ang galaw ng mga tao, ang mga di mapansin na pag-uusap, ang malalakas na tawanan, ang mga pagkikita ng mga kaibigan at mga pamilya na sabay-sabay na kumakain. Gustong-gusto ni Arturo na panoorin ang mga simpleng sandaling iyon. Para sa kanya, ang tunay na kayamanan ay naroon, sa maliliit na bagay. Kaya siya umulit sa lugar na iyon, kahit na maaari siyang kumain sa anumang marangyang restauran sa lungsod. Kilalang-kilala na siya ng mga tauhan ng restauran, ngunit kaunti lamang ang alam nila tungkol sa kanya. Nanatiling magalang na nakatago si Arturo. Gumagawa siya ng kanyang order sa maayos na paraan, kadalasang ang pagkain ng araw, at pagkatapos ay nananatili roon, pinapahalagahan ang katahimikan. Ang banayad na tunog ng mga kubyertos, ang malumanay na musika sa background, at ang araw-araw na pakikisalamuha ng iba pang mga customer ay tila isang pahinga mula sa kanyang abala at punong-puno ng mga pangako na buhay. Sa paglipas ng panahon, napansin ni Arturo na ang restauran ay kumuha ng bagong waitress. Siya ay bata, marahil nasa 20 taon, na may madilim na buhok na nakatali sa isang masiglang ponytail. Mukhang medyo hindi sigurado siya, paminsan-minsan ay nadadapa sa mga order, ngunit palaging may taos-pusong ngiti sa kanyang mukha. Pinagmamasdan niya siya ng tahimik, napapansin ang kanyang dedikasyon na subukan ang kanyang makakaya, kahit na hindi niya ito laging nagagawa. Alam ni Arturo kung ano ang maging nagsisimula, ang pagsisikap na gumawa ng isang bagay ng maayos, at iyon ay nagpasiklab ng kanyang empatiya. Siya ay isang taong sanay na subukan ng mga tao. Sa kanyang mga negosyo, lubos siyang nagtitiwala sa katapatan at integridad. Marahil iyon ang dahilan kung bakit, sa kabila ng pagiging milyonaryo, pinili niyang mamuhay ng simpleng buhay at pumaligid sa mga tunay na tao. At ang restauran na iyon, na may kanyang payak na atmosfera, ay kumakatawan sa isang kanlungan kung saan ang mga tao ay tila mas totoo, malayo sa mga interes at mga maskara na madalas niyang nakikita sa mundo ng negosyo. Ngunit may isang bagay sa batang waitress na iyon na talagang nakatawag ng kanyang pansin. Hindi lamang ang paraan ng kanyang paghahain ng mga mesa, kundi ang paraan ng kanyang pakikisalamuha sa mga customer, na may isang nahihiyang ngiti, halos kinakabahan, ngunit laging totoo. Nakaramdam si Arturo ng tumitinding kuryosidad na makilala siya ng mas mabuti, maintindihan kung sino ang taong iyon na, kahit na hindi niya alam, ay nagdadala ng pakiramdam ng pamilyaridad sa kanyang araw. Lumipas ang panahon, at ipinagpatuloy ni Arturo ang kanyang rutina. Umuupo siya, nag-order, at pinagmamasdan ang waitress mula sa malayo. Hindi niya pa alam, ngunit may isang mahalagang mangyayari sa restauran na iyon, isang bagay na ganap na magbabago sa takbo ng kanyang buhay, at ng batang waitress na tahimik niyang hinahangaan. At sa isang araw na iyon, kung kailan ang atmosfera ng restauran ay tila mas tahimik, nagdesisyon si Arturo. Hindi niya alam ang tiyak na dahilan, ngunit nakaramdam siya ng pangangailangan na subukan ang karakter ng batang waitress. Marahil, sa kaloob-looban, ito ay higit pa sa isang pagsubok. Marahil siya ay naghahanap ng higit pa, isang bagay na hindi pa niya maipaliwanag sa mga sandaling iyon. Kaya, tahimik niyang iniwan ang kanyang wallet sa mesa,
malapit sa kanyang plato, bago siya tumayo upang bayaran ang kanyang bill sa counter. Sa araw na iyon, nang pumasok si Arturo sa restaurant, tila iba ang atmosfera. May isang tiyak na kabang nakabitin sa hangin, at agad niyang napansin ang dahilan. Isang bagong waitress ang nag-asikaso sa mga mesa, halatang kulang sa karanasan, na may mga hakbang na medyo minamadali at mga tingin na maingat sa mga customer, tila sinusubukan niyang hindi magkamali. Ang kanyang pangalan, nalaman niya sa kalaunan, ay Cora. Nagsimula si Cora sa restaurant 1 linggo lamang ang nakalipas. Ang kanyang postura ay nagpapakita na siya ay natututo, umaangkop sa pangkaraniwang takbo ng araw-araw. Mahigpit niyang hawak ang tray, parang anumang masiglang galaw ay magpapatumba sa lahat. Ang kanyang puting uniforme ay perpekto, ngunit may ilang bagay na hindi tiyak sa kanyang mga galaw. Tila lagi siyang nagtatanong kung tama ang kanyang ginagawa. Si Arturo, nakaupo sa kanyang pangkaraniwang mesa, ay tahimik na pinagmamasdan ang batang babae na may pagkamausisa. Siya ay may mapanlikhang tingin na tila nakakita na ng maraming bagay sa buhay, ngunit ang pumukaw sa kanyang pansin ay hindi ang kakulangan sa kasanayan ni Cora, kundi isang bagay na maaring hindi mapansin ng karamihan, ang kanyang taos-pusong dedikasyon. Kahit na may mga pagkakamali, ngumingiti si Cora sa bawat customer ng may sinseridad. Sa bawat pagkakasunod-sunod na sinulat, sa bawat pagkaing naihain, sinisiguro niyang tinitingnan ang mga mata ng tao, na sinusubukan na mag-alok ng pinakamahusay na serbisyo na posible. Napansin ni Arturo kung paano siya nagsusumikap na matuto, humihingi ng paumanhin kapag nahuhulog ang isang kutsarang bakal o kapag nagbibigay ng maling order, ngunit hindi kailanman hinayaan na ang kanyang kakulangan sa tiwala ay hadlang sa kanyang patuloy na pagsubok. Sa araw na iyon, siya ang unang lumapit sa mesa ni Arturo. Kabado, ang ballpen ay bahagyang nanginginig sa kanyang mga kamay. Tinanong niya kung ano ang nais niyang i-order. Sumagot si Arturo ng mahinahon, pinili ang kanyang karaniwang pagkain. Ngunit hindi niya mapigilang mapansin ang kislap ng determinasyon sa mga mata ng waitress. Para bang siya ay sinusubukang patunayan ang isang bagay, marahil sa kanyang sarili, na siya ay may kakayahang maging mahusay sa kanyang trabaho, kahit na nagsisimula pa lamang siya. Sa pagbibigay ng kanyang order, siya ay medyo nahirapan sa mga baso ng tubig. Halos nahulog ang isa sa kanila, ngunit mabilis siyang nakabawi, ngumiti na may bahagyang pamumula sa kanyang pisingi. Si Arturo ay ngumiti pabalik, hindi sa isang mapagmataas na paraan, kundi parang naunawaan ang pagsisikap at pagkabahala ng isang unang trabaho. Nakarating na siya sa lugar na iyon dati, maraming taon na ang nakalipas, nang siya rin ay bata at walang karanasan. Ngayon, bilang isang matagumpay na tao, kinilala niya ang halaga ng pagsisikap, pagtitiyaga, at pagnanais na umunlad, mga katangian na labis niyang hinahangaan sa mga tao. Habang kumakain ng kanyang pagkain, patuloy na pinagmamasdan ni Arturo si Cora ng tahimik. Napansin niya kung paano, sa kabila ng maliliit na pagkakamali, siya ay nananatiling matatag, determinadong umunlad. Tuwing may tumatawag na customer sa kanya, siya ay tumutugon ng mabilis, kahit na tila bumabalot sa kanya ang pagkabahala. Para bang, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, may isang tahimik na lakas na naggagabay sa kanyang mga hakbang. At ganito, sa paglipas ng mga linggo, nagsimula nang mapansin ni Arturo si Cora. Mayroon siyang isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling landas, kung paano siya rin nagsimula sa maliliit na hakbang, nagkakamali, ngunit hindi kailanman sumuko. Nakakita siya ng isang bihirang bagay sa kanya, isang katapatan sa mga kilos, isang tunay na pagnanais na matuto. Ito ang nagbigay daan sa kanya upang malaman pa ang tungkol sa kanya, intindihin ang kanyang kwento, at tuklasin kung ang kislap sa kanyang mga mata ay bunga lamang ng paunang nerbiyos o may iba pang dahilan sa likod ng lahat ng kanyang dedikasyon. Hindi niya alam na si Cora ay may dalang nakatagong nakaraan na magugulat sa kanya sa mga paraang hindi niya kailanman naisip. Siya ay hindi lamang isang batang walang karanasan sa kanyang unang trabaho. Ang kanyang nakaraan ay nagtatago ng mga lihim na sa lalong madaling panahon ay mabubunyag, na nag-ugnay sa kanilang mga buhay sa hindi inaasahang paraan. At ito ang pag-usisa, ang pagnanais na maintindihan kung sino talaga si Cora, na nagdala kay Arturo upang gawin ang kanyang susunod na hakbang. Isang simpleng kilos, isang pagsubok,
Nainisip niya na magiging paraan lamang upang sukatin ang pagkatao ng batang waitress, ngunit sa huli ay ganap na babaguhin ang takbo ng kanilang mga buhay. Ang pagsubok sa katapatan. Isang araw, umupo si Arturo sa restauran kung saan siya ay halos araw-araw na nag-almusal. Ang kapaligiran ay tahimik, na may bulong ng mga pag-uusap sa likuran, at amoy ng lutong bahay sa hangin. Siya ay kilala na sa lugar na iyon, at palaging tinutulungan ng may simpatya ni Cora, ang batang waitress. Gayunpaman, sa araw na iyon, mayroong magiging kaibahan. Si Arturo, na higit sa lahat ay pinahahalagahan ang katapatan, ay nagplano ng isang maliit na pagsubok. Matapos tapusin ang kanyang pagkain, tahimik niyang kinuha ang kanyang pitaka. Ito ay isang simpleng piraso, gawa sa itim na balat, ngunit puno ng magandang halaga ng pera at iba't ibang credit card. Sa kalmadong puso, ngunit may mausisa siyang isip, sadyang iniwan niya ito sa mesa sa tabi ng napkin. Pagkatapos, tumayo siya at naglakad patungo sa labasan, nagmamasid mula sa malayo kung ano ang mangyayari. Si Cora, na naglilinis ng mga kalapit na mesa, ay hindi nagtagal upang mapansin ang pitaka na iniwan doon. Tumingin siya sa paligid, hinahanap ang customer, ngunit umalis na si Arturo. Hindi nag-isip ng dalawang bises, kinuha niya ang pitaka, malinaw na may intensyon na ibalik ito sa may-ari. Ang kanyang kilos ay nagbigay kay Arturo ng halo ng ginhawa at paghanga. Gayunpaman, ang mga sumunod na pangyayari ay nagulat sa lahat. Ang kamangha-manghang natuklasan. Si Cora, na palaging maasikaso, ay pumunta sa kusina upang tanungin ang manager kung may nagreklamo tungkol sa isang nawawalang pitaka. Habang naglalakad, binuksan niya ang bagay upang tingnan kung makakahanap siya ng dokumento na makakapagkilala sa may-ari. Ngunit nang buksan niya ang pitaka, may nangyaring hindi inaasahan. Sa pagitan ng mga credit card at pera, natagpuan niya ang isang maliit na larawan, maingat na nakato. Nang tumingin siya sa larawan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang larawan ay ng isang batang babae. Naramdaman ni Cora ang isang alon ng pagkabigla na dumaloy sa kanyang katawan, habang tinitingnan ang mukha ng bata. Ang dahilan kung bakit siya tumigil ng tuluyan ay ang kakaibang pamilyar ng ngiting iyon. Ang batang babae sa larawan ay may parehong matatamis at inosenteng mga mata na naalala ni Cora mula sa kanyang nakababatang kapatid, na nawala ilang taon na ang nakararaan. Parang tumigil ang oras. Ang maliit na retrato, na tila walang kahalagahan, ay nagbalik ng isang alon ng emosyon at alaala na pinigilan ni Cora ng mahabang panahon. Sa isang sandali, nakatayo si Cora, hindi gumagalaw, nakatitig sa larawan. Alam niyang kailangan niyang malaman pa. Kanino ang pitaka iyon? Sino ang nagdadala ng larawang iyon ng kanyang kapatid? O kahit na ng isang batang babae na sobrang kahawig niya? Lahat ng ito ay tila hindi kapanipaniwala, ngunit naramdaman ni Cora ang isang sislab ng pag-asa na muling bumangon sa kanyang loob. Isang bagay na hindi niya naramdaman mula nang mawala ang kanyang kapatid. Ang nakatagong nakaraan ni Cora. Si Cora ay nanatiling hindi kumikilos, ang kanyang mga kamay ay humahawak sa pitaka na parang ang maliit na bagay na iyon ay may bigat ng mga tonelada. Ang kanyang tingin ay nakadikit sa larawang iyon, isang simpleng larawan na bahagyang sira, ngunit nagdadala ng kapangyarihang dalhin siya pabalik sa nakaraan. Para bang, sa sandaling iyon, ang kasalukuyan at nakaraan ay naghalo, at narinig niya ang malalayong tunog ng kanyang pagkabata, ang masayang tawa ni Clara na tumatakbo sa bakuran, ang hangin sa mga puno at ang sikat ng araw habang naglalaro sila ng magkasama. Ang batang babae sa larawan ay hindi maikakaila. Ang malalaking kayumangging mga mata, ang ngiting tila nagbibigay liwanag sa paligid, ang mga kulot na buhok na sumasayaw sa hangin. Walang pagdududa si Cora, siya si Clara. Ang kanyang nakababatang kapatid, na nawala noong siya ay 5 taong gulang pa lamang, na nag-iwan ng pangmatagalang peklat sa kanyang kaluluwa at sa kaluluwa ng kanilang mga magulang. Ang huli niyang nakita si Clara ay sa isang tahimik na hapon, kung saan sila ay naglakad-lakad malapit sa bahay ng pamilya. At, sa isang kisap mata, nawala si Clara. Malinaw na naalala ni Cora ang takot sa hapon na iyon, ang walang katapusang paghahanap, ang sigaw ng kanilang mga magulang na tinatawag ang pangalan ni Clara sa kagubatan. Ang mga sumunod na araw ay isang tortura, mga pulis na pumapasok at lumalabas,
mga kapitbahay at kaibigan na tumutulong sa paghahanap, at sa bawat paglubog ng araw, ang pag-asa na matagpuan siya ay unti-unting humihina. Dala-dala ni Cora ang matinding pagkakasala sa hindi pagprotekta sa kanyang kapatid noong araw na iyon. Kung siya ay naging mas mapagmatyag, kung siya ay humawak sa kamay nito ng mas mahigpit, marahil ay walang ganitong pangyayari. Naalala niya ang mga salita ng kanyang mga magulang na sumusubok na magpakakalma. Sinasabi na hindi ito kanyang kasalanan, ngunit sa kaibuturan, palagi siyang nagkasala. Lumipas ang mga taon, at bagamat hindi nila nakalimutan, natutunan ng pamilya na makisama sa sakit. Ngunit si Cora, hindi kailanman nagawang talikuran ang nakaraan. Palagi niyang naiisip si Clara, sa mga simpleng sandali at sa kanyang mga panaginip. Minsan ay nagtataka siya kung ano na ang nangyari sa kanyang kapatid. Nasa buhay pa ba siya sa ibang lugar? Masaya siya? Ang misteryo ay isang bigat na palaging dala ni Cora, ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan niyang magpatuloy sa kabila ng patuloy na sakit sa kanyang dibdib. Ngayon, ang sakit na iyon ay bumalik ng buong lakas nang makita ang larawan ni Clara sa loob ng wallet na iyon. Paano ito napunta roon? Sino ang may-ari ng wallet na ito? Ang isip ni Cora ay parang bagyong puno ng tanong. Lahat ay umikot na walang kasagutan. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatuon sa larawan, at ang mundo sa kanyang paligid ay tila nawawala, na iniiwan lamang siya at ang misteryo ng kanyang kapatid. Ngunit, sa kaibuturan, alam ni Cora na kailangan niyang manatiling kalmado. Hindi niya kayang hayaan ang emosyon na magkontrol sa kanya sa sandaling ito. Nasa trabaho siya, sa isang masiglang restauran, at ang huli niyang nais ay ang lumikha ng gulo. Pumikit siya sandali at huminga ng malalim. Sinusubukang ayusin ang mga magugulong kaisipan sa kanyang isipan. Ang pagbabalik ng wallet ang unang hakbang. Kahit na ang lahat sa kanya ay sumisigaw na tumakbo at harapin ang sinumang may-ari ng bagay na iyon, alam niyang kailangan niyang kumilos ng maingat. Ang lalaking nag-iwan ng wallet ay maaring maging susi sa paglutas ng misteryo ng pagkawala ni Clara, ngunit kailangan ni Cora ng mga sagot, hindi ng mga karagdagang tanong. Sa mga nanginginig na kamay, isinara niya ang wallet. Ang simpleng aksyon na iyon ay tila nagdadala ng napakalaking kahulugan, na parang siya ay nag-ingat ng isang lihim na mahirap dalhin. Ang maliit na bagay na iyon, na dati ay tila napakahalaga, ay ngayon kumakatawan sa isang mas malaking bagay. Ang pagkakataon na sa wakas ay maunawaan kung ano ang nangyari sa kanyang kapatid. Maingat na tumayo si Cora mula sa mesa. Ramdam niyang medyo nangangalay ang kanyang mga binti, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang ulo, habang naglalakad patungo sa counter. Ang bawat hakbang ay tila mas mahirap kaysa sa nauna, na parang ang sahig ay humihiwalay sa kanya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Kailangan niyang mag-isip ng malinaw. Pagdating sa counter, ginawa ni Cora ang dapat niyang gawin. "Excuse me," sabi niya na mas matatag ang boses kaysa sa inaasahan niya. Naiwang ito ng isang customer. Sa tingin ko ay umalis siya nang hindi ito napansin. Ibinigay niya ang bagay sa manager ng restauran, na tinanggap ito na walang kaalam-alam sa bagyong emosyon na nagaganap sa kanyang loob. Sa labas tila pareho pa rin ay Cora. Calmado controlado propiziano. Ngunit sa loob, siya ay halos sumabog sa pagkabahala at pagkuryosidad. Alam niyang sa isang paraan, ang sandaling ito ay magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Mayroong mas malaking bagay na nagaganap dito, isang bagay na kailangan niyang tuklasin. Sino ang lalaking iyon? Tanong niya sa kanyang sarili habang pinapanood ang manager na inilalagay ang wallet sa likod ng counter. Paano siya nagkaroon ng larawan ni Clara? At, mas mahalaga, ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap niya at ng kanyang pamilya? Wala siyang lahat ng sagot sa sandaling iyon, ngunit alam niyang mula sa puntong ito, ang kanyang paghahanap kay Clara, na matagal nang natutulog, ay malapit nang magsimula muli. At sa pagkakataong ito, hindi siya magpapahinga hanggat hindi siya nakakakuha ng lahat ng sagot. Ang koneksyon sa pagitan ng mayamang tao at ng nakaraan ni Cora. Ibinigay ni Cora ang wallet sa manager, sinusubukang mapanatili ang kanyang dignidad, ngunit ang bigat ng larawan ay tila patuloy na nakadikit sa kanyang mga kamay, na parang ito ay nakadikit sa kanyang balat. Kumilos siya ng ilang hakbang pabalik,
handang bumalik sa kanyang pwesto at harapin ang alon ng emosyon na nag-alboroto sa kanyang dibdib. Gayunpaman, bago siya makaalis, tinawag ng manager, na litong-lito sa kung ano ang gagawin sa bagay na iyon, ang customer na nag-iwan ng wallet. Sir Arturo. Sir Arturo. Tawag ng manager, na umaakit ng atensyon ng isang lalaking papalabas na sa pinto. Siya ay matangkad, maayos ang bihis, na may elegante at kaakit-akit na anyo na nagsasabi ng kanyang mataas na katayuan. Ang kanyang uban at ang matibay na mga linya ng kanyang mukha ay nagpapakita ng karanasan ng isang taong maraming naranasan, ngunit ang kanyang mga mata, kahit na matatag, ay nagdadala ng kaunting kalungkutan, isang anino ng nakatagong lungkot. Lumingon si Arturo nang marinig ang kanyang pangalan at, sa matatag na mga hakbang, bumalik siya sa counter upang kunin ang naiwan na wallet. Habang ipinaliliwanag ng manager na natagpuan ito ng isa sa mga empleyado, iniunat ni Arturo ang kanyang kamay upang tanggapin ang bagay. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Cora. Si Cora, na sa mga nakaraang minuto ay sinusubukang maging di gaanong kapansin-pansin, ay hindi maikubli ang halo-halong emosyon sa kanyang mukha. Mayroong isang bagay sa kanyang ekspresyon na nahuli ang atensyon ni Arturo. Siya ay nagkunot ng noo, naguguluhan at nag-alala, bago niya tinanggap ang wallet. Ayos lang ba kayo, miss? Tanong niya sa isang malalim ngunit magiliw na boses. Sa isang sandali, hindi alam ni Cora kung paano sasagutin. Ang pagnanais na sabihin ang lahat tungkol sa larawan ay nag-apoy sa kanya. Ngunit ang kanyang makatuwiran na bahagi ay humahawak sa kanya. At kung ito ay isang maling pagkaunawa? At kung ang batang iyon ay hindi si Clara? Patuloy na dumadaloy ang mga tanong sa kanyang isipan. Ngunit bago pa siya makapag-isip, siya ay naglabas, halos walang iniisip, ang larawan sa loob ng wallet. Ang batang babae. Sino siya? Si Arturo ay kitang-kitang nagulat. Hindi siya umaasang marinig ang tanong na iyon. Nagbago ang kanyang mga mata, at ang anino ng kalungkutan na napansin ni Cora kanina ay tila lumalim. Bakit mo ito tinatanong? Maingat niyang binuksan ang wallet. Inaalis ang larawan na para kay Cora ay naging sentro ng kanyang mundo. Tiningnan niya ang maliit na retrato, at isang malalim na buntong hininga ang tumakas mula sa kanyang mga labi. Siya ang aking anak na babae. Nagsimula si Arturo, ang kanyang tinig ay bahagyang bumaba, puno ng emosyon. Inampon ko siya maraming taon na ang nakararaan, pagkatapos kong matagpuan siyang nag-isa, nawawala. Huminto siya sandali, tila pinipili ang kanyang mga salita ng may pag-ingat. Bawat salita ay puno ng kahulugan. Tumalon ang puso ni Cora. Nawawala? Ulit niyang sinabing hindi makapaniwala. Ramdam niya ang pagbilis ng kanyang paghinga, at parang ang lupa ay humihiwalay sa kanyang mga paa. Nagpatuloy si Arturo, hindi napapansin ang pagkabahala ni Cora. Oh, sabi niya, sobrang bata pa siya nang matagpuan ko siya. Nag-isa siya sa isang parke, walang sinuman sa paligid. Naghintay ako ng mga oras, umaasang may lalapit na naghahanap sa kanya, pero wala ni isa ang dumating. Dinala ko siya sa mga awtoridad, ngunit walang mga tala, wala. Kaya't kami ng aking asawa ay nagpasya na siyang ampunin. Mahigpit na hawak ni Arturo ang larawan. Tila ang larawang iyon ay isang mahalagang ugnayan sa pagitan niya at ng kanyang anak na babae. Nagbigay siya ng labis na kasiyahan sa aming mga buhay. Habang nagsasalita si Arturo, halos hindi makapaniwala si Cora sa kanyang naririnig. Lahat ay may katuturan. Nawawala si Clara nang siya ay 5 taong gulang. Eksaktong parehong edad ng batang inilarawan ni Arturo. Ang damdamin ay napakalakas. Ang kanyang puso, na dati puno ng kalungkutan, ngayon ay pumipintig sa pag-asa at takot sa parehong oras. Anong pangalan niya? Tanong ni Cora, ang kanyang boses ay nanginginig. Ano ang pangalan niya? Ang sagot ay napakahalaga. Maaari itong kumpirmahin o tuluyang sirain ang kanyang mga hinala. Tumingin si Arturo sa kanya ng may pag-usisa, tila napansin na may iba pang bagay sa likod ng tanong na iyon. Ang pangalan niya ay Isabella, sabi niya, may malambot na ngiti habang binabaybay ang pangalang malinaw na minamahal niya. Tinawag namin siyang ganoon pagkatapos naming ampunin siya. Wala siyang alaala ng kanyang tunay na pangalan, o kung mayroon man, hindi siya kailanman nagsabi tungkol dito. Nakaramdam si Cora ng halong ginhawa,
at kawalang pag-asa nang marinig ang pangalan. Hindi ito si Clara, pero may kahulugan ba ito? At kung si Clara ay hindi talaga naalala ang kanyang sariling pangalan pagkatapos ng napakatagal na panahon, o baka naman gumagamit siya ng ibang pangalan upang kalimutan ang nakaraan? Tinutok ni Arturo ang kanyang pansin kay Cora ngayon. Napansin ang kanyang pagkalito at ang pagkabigla na nakatatak sa kanyang mukha. Bakit mo tinatanong ito? Kilala mo ba siya? Huminga ng malalim si Cora. Panahon na upang sabihin. Bahagyang nanginginig ang kanyang katawan habang inayos niya ang mga salita sa kanyang isipan. Sinisikap na huwag ipakita ang takot na nararamdaman niya. Ang batang nasa larawan, kamukha siya ng aking nakababatang kapatid. Nawawala si Clara nang siya ay 5 taong gulang. Hinanap namin siya ng mga taon, pero hindi namin siya natagpuan. At ngayon, nakikita ang larawang ito, kasing isa siya. Parang nag-freeze ang hangin sa paligid sa loob ng isang sandali. Nanahimik si Arturo, pinoproseso ang sinabi ni Cora. Ang pagsisiwalat ay nagulat sa kanya. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng kalungkutan, ngayon ay lumalaki, at tinitingnan niya si Cora na parabang sinusubukan niyang ayusin ang mga piraso ng isang imposibleng puzzle. Clara, ulit niyang sinambit, halos isang bulong. Ito ay hindi merong coincidence. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila sumisigaw. Pareho silang puno ng mga tanong, ngunit ngayon ay naging mas komplikado ang sitwasyon. Muli niyang tinignan ang larawan, ngayon ay may bagong pananaw. Sinusubukang makita ang lampas sa alam niya bilang katotohanan. Si Cora, sa kabilang dako, ay nakaramdam ng halo-halong pag-asa at takot. Mari bang to ito? Maari bang si Clara ay tunay na buhay, namumuhay ng ganap na ibang buhay, inampon ng isang pamilya na hindi kailanman nalaman ang desperadong paghahanap sa kanya? Si Arturo, na nasa estado pa rin ng pagkabigla, ay maingat na hinawakan ang braso ni Cora. Sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan ito, sabi niya, na may seryosong tono. Kailangan nating tuklasin ang katotohanan. Tumango si Cora. Lahat ay malapit ng magbago. Nagdaan siya ng mga taon na may ganitong kawalang sigla sa kanyang dibdib, walang mga sagot, at ngayon, sa isang karaniwang araw, ang buhay ay nagbigay sa kanya ng hindi inaasahang pagkakataon upang maunawaan kung ano talaga ang nangyari sa kanyang kapatid. Sama-samang umalis ang dalawa, handang tuklasin ang mga misteryong muling sumiklab sa nakaraan. Ang katotohanan na naipahayag. Matapos ang nakabibiglang pagsisiwalat sa restauran, si Cora at Arturo ay nakahanap ng tahimik na sulok, malayo sa ingay at abala sa paligid. Ang atmosfera ay puno ng tensyon at inaasahan. Si Cora ay abala sa kanyang mga iniisip, habang si Arturo, na nasa estado pa rin ng pagkabigla, ay sumusubok na iproseso ang laki ng sitwasyon. Parang ang mundo ay lumiit, nakatuon lamang sa posibilidad na si Clara, ang kanyang nawawalang kapatid, ay maaring maging parehong batang inampon ni Arturo, maraming taon na ang nakalipas. Talaga bang naniniwala ka na si Clara ay si Isabella? Tanong ni Cora, ang kanyang tinig ay nanginginig mula sa halo ng pag-asa at pagkabahala. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, at ang kanyang isipan ay tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Ang ideya na ang kanyang kapatid ay maaring buhay at maayos, kahit na inampon ng ibang pamilya, ay nagbigay sa kanya ng emosyon na hindi pa niya naranasan. Para bang isang belo ang naalis, ipinapakita ang isang mundo na akala niya ay nawala na. Si Arturo, tinitingnan ang mga mata ni Cora, ay nakita ang sakit at pag-asa na magkakaugnay sa kanyang titik. Hindi ko alam, pero kailangan nating tuklasin, sagot niya, ang tinig ay matatag, sa kabila ng emosyon na halos sumisiksik. Lagi niyang pinaniniwalaan na ang katapatan at katotohanan ay mahalaga, hindi lamang sa negosyo kundi sa buhay. At ngayon, ang prinsipyong iyon ang nagdadala sa kanya sa bagong direksyon, isa na maaring magbago ng kanilang mga buhay magpakailanman. Mag-iimbestiga tayo, mungkahi ni Cora, isang munting ningning ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mukha. Kung talagang si Clara ay kasama mo, kailangan nating malaman kung ano ang nangyari, kung paano siya napunta sa iyong mga kamay. Kailangan nating maunawaan ang buong kwento. Tumango si Arturo, ang kanyang mukha ay seryoso na ngayon. Nakita ko siya na nag-isa sa isang parke, pero wala akong kaalaman tungkol sa kanyang buhay bago iyon.
Ang tanging alam ko ay tila sobrang natatakot siya, sobrang nawawala. Inampon namin siya ng aking asawa, dahil naniniwala kaming kailangan niya ng tahanan. Ngunit hindi namin kailanman nalaman kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi, ramdam ni Cora na ang kanyang puso ay napupuno ng pag-asa. Ang mga alaala ng kanyang pagkabata, nang si Clara ang kanyang pinakamahusay na kaibigan, ay muling bumalik, mas buhay kaysa kailanman. Naalala niya kung paano sila naglalaro sa bakuran, kung paano palaging sumusunod sa kanya si Clara, sabik na gayahin siya sa lahat. Ang ugnayang mayroon sila ay hindi matitinag, at ngayon ay tila nagsisimula ng magkaisa ang mga piraso ng komplikadong puzzle na iyon. Maari tayong maghanap ng mga record, isang bagay na makapagbibigay sa atin ng mga pahiwatig tungkol sa kung ano talaga ang nangyari, sabi ni Cora, habang lumalago ang determinasyon sa loob niya. Kung si Clara ay natagpuan na nawawala, dapat may dokumentasyon. Maari nating malaman kung sino ang kumuha sa kanya at kung bakit. Sumang-ayon si Arturo. Ito ay isang magandang ideya. Ang unang hakbang ay suriin ang mga serbisyong panlipunan, ang mga awtoridad na nag-alaga sa kanya pagkatapos ng kanyang pagsagip. Maari silang may impormasyon na makakatulong sa atin na maunawaan kung paano siya nawawala at kung paano siya nakarating sa akin. Ramdam ni Cora ang halo ng adrenaline at nerbiyos habang iniisip ang mga susunod na mangyayari. Ang ideya na ang paghahanap kay Clara ay nagiging isang paghahanap para sa katotohanan ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ito ay isang landas na handa siyang tahakin. Gagawa ako ng ilang tawag, sabi niya, habang kinukuha ang kanyang telepono at nagsisimulang maghanap ng mga kinakailangang numero. Samantala, iniisip ni Arturo ang lahat ng mga karanasang naranasan niya sa nakaraang mga taon. Ang pagdating ni Isabella sa kanyang buhay ay isang biyaya, ngunit ngayon, nang marinig ang tungkol sa kapatid ni Cora, naramdaman niyang parang may bagong responsibilidad sa kanyang mga kamay. Ito ay higit pa sa isang pagsubok ng katapatan. Ngayon, siya ay nakikipag-ugnayan sa isang nakaraan na hindi niya alam na umiiral. Ang ideya na makakatulong siya na pagsamahin ang dalawang bahagi ng isang kwento ay labis na nakapagpasaya sa kanya. Hindi mo maisip kung gaano ito kahalaga para sa akin, sabi ni Cora, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sa loob ng maraming taon, nais ko lamang malaman kung ano ang nangyari kay Clara. Ang sakit ng hindi pag-alam kung siya ay okay, kung siya ay buhay, ay hindi ko kayang tiisin. Si Arturo, na naantig sa sinseridad ni Cora, ay naramdaman na ang kanyang buhay ay nagkaroon ng hindi inaasahang direksyon. Ang katapatan na pinahahalagahan niya ay ngayon ay lumalabas bilang isang sinulid na nag-ugnay sa kanilang mga tadhana. Siya ay hindi lamang tumutulong kay Cora na mahanap ang kanyang kapatid. Siya rin ay muling nakakonekta sa kahulugan ng pamilya. Sama-sama marinating hanapin si Clara. Wala nang mas mahalaga ngayon kundi ang maibalik siya sa iyo. Mabilis na lumipas ang mga oras habang abala sina Cora at Arturo sa kanilang paghahanap. Tumawag sila sa mga awtoridad, nakipag-ugnayan sa mga tirahan ng mga bata, at muling binisita ang parke kung saan natagpuan ni Arturo si Isabella. Ang bawat pahiwatig na lumilitaw ay nagiging bagong piraso ng pag-asa. Pagkatapos ng maraming oras ng pananaliksik, sa wakas ay nakarating sila sa tila unang konkretong pahiwatig. Isang record ng isang tawag tungkol sa pagkawala na ginawa ng pamilya ni Clara, ilang oras lamang pagkatapos siyang huling makita. Tumalon ang puso ni Cora. Ito ang koneksyon na kailangan niya. Kung totoo ang ulat, ibig sabihin nito ay mayroon tayong simula. Sabi ni Cora, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Kailangan nating bisitahin ang pamilya, alamin kung ano ang nangyari. Kung ang Clara na kilala mo ay talagang ang aking kapatid, kailangan natin itong gawin ngayon. Tumingin si Arturo sa mga mata ni Cora, napansin ang nag-alab na determinasyon na nagmumula sa kanya. Alam niyang ang paglalakbay na ito ay hindi lamang makapagbibigay ng mga sagot, kundi maaari ring magpagaling ng mga sugat na matagal ng bukas. Kaya tara na, sama-sama, eliminate ng katatohanan. Nang umalis sila sa restauran, isang pakiramdam ng layunin ang bumalot sa kanila. Ang tadhana ay nag-ugnay sa kanila sa hindi inaasahang paraan, at ngayon ay handa na silang harapin ang kahit anong hinaharap na naghihintay sa kanila.
Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, ang pag-asa ay nagiging mas nadarama. Si Cora ay malapit nang muling isulat ang kanyang kwento, at hindi niya ito gagawin ng mag-isa. Ang muling pagkakatagpo sa katotohanan ay hindi lamang makakapagpahayag ng mga lihim ng nakaraan, kundi maaari ring pag-ugnayin ang kanilang mga buhay sa isang paraan na wala sa kanila ang makapag-isip. At sa gayon, na may mabilis na tibok ng puso at isipan na punong-puno ng mga tanong, umusad sina Cora at Arturo, sa paghahanap ng mga sagot na maaring sa wakas ay humantong kay Cora, upang muling makita ang kanyang kapatid na akala niya ay nawala na magpakailanman. Ang nagsimula bilang isang karaniwang araw, ay nagiging isang paglalakbay na maaring magbago ng lahat. Ang muling pagkikita at ang bagong simula. Sa wakas, dumating ang araw ng muling pagkikita. Ang pagkabahala ay kumikilo sa hangin na parang isang kuryenteng kawad, at ramdam ni Cora na tumitibok ang kanyang puso sa bawat pintik. Nananabik siyang pangarapin ang sandaling ito sa loob ng maraming taon na ngayon, habang siya ay naghahanda. Isang halo ng nerbiyos at pag-asa ang nangingibabaw sa kanyang emosyon. Sa bawat hakbang papunta sa kapehan kung saan inayos ni Arturo ang pagpupulong, ang mga alaala ng kanyang pagkabata ay bumabalot sa kanya. Tawanan, paglalaro, at ang matamis na pakiramdam ng pagkakaroon ng kapatid sa kanyang tabi. Ngunit ngayon, si Clara ay hindi lamang isang alaala. Siya ay isang posibilidad, isang bagong pagkakataon. Si Arturo, sa kanyang bahagi, ay naramdaman din ang bigat ng sitwasyon. Siya ay naging isang tulay sa pagitan ni Cora at ng kanyang kapatid, at ang bigat ng responsibilidad na ito ay hindi nakaligtas sa kanyang isipan. Para sa kanya, hindi lamang ito tungkol sa pagsasama ng dalawang tao. Ito ay tungkol sa pag-ugnay ng mga pusong nabasag. Mayroong isang mahiwagang bagay sa katapatan na ipinakita ni Cora sa buong kanyang paghahanap. Isang bagay na labis na nagbigay inspirasyon sa kanya. Determinado siyang tulungan ang dalawang babae, na muling buuin ang kanilang mga buhay, at muling makita ang pagmamahal na kanilang nawala. Nang pumasok si Cora sa kapehan, ang kanyang tingin ay hinahanap ang pamilyar na figura ni Clara. At nandoon siya. Ang parehong babae na sa kanyang mga pangarap, ay laging may nagniningning na mga mata, at mainit na ngiti. Ngunit ngayon, si Clara ay kinakabahan. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa tasa ng kape sa kanyang harapan. Ang sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata ay parang isang mahika. Huminto ang oras. Ramdam ni Cora ang isang alon ng pagmamahal, at pangungulila na bumuhos sa kanyang puso. Bawat isa sa kanila ay may hawak na kwento ng isa't isa sa kanilang mga kamay, at sa sandaling iyon, ang buhay ay tila may bagong layunin. Clara, bulong ni Cora, halos takot na masira ang mahika ng sandaling iyon. Dahan-dahang lumingon si Clara, at isang ekspresyon ng pagkilala at pagkamangha ang bumalot sa kanyang mukha. Tumayo silang dalawa ng halos sabay, at sa isang instinctive na galaw, niyakap nila ang isa't isa. Ang yakap ay halong luha, tawa, at isang malalim na pakiramdam ng pagmamay-ari. Nakaramdam si Cora na parang bahagi ng kanyang kaluluwa ay nagbabalik sa bahay. Habang niyayakap siya ni Clara ng mahigpit na tila ito, ay magtatagal ng isang walang hanggan. Ang kape sa kanilang paligid ay tahimik, parang ang mundo ay nere-respeto ang sagradong sandaling iyon. Ang mga pag-uusap at ingay ng mga pinggan at tasa ay nawala, at ang natira lamang ay ang palpable na enerhiya ng muling pagkikita. Nang sa wakas ay humiwalay sila, parehong may luha sa kanilang mga mata, ngunit may liwanag ng pag-asa na nagsisimula ng sumiklab sa pagitan nila. Hindi ko akalaing makikita kita ulit, sabi ni Clara, ang tinig ay nanginginig habang pinupunasan ang luha na tumakas mula sa kanyang mata. Akala ko, na nawala na kita magpakailanman. Ngumiti si Cora, patuloy na tinatangkilik ang katotohanan ng kanilang pagkikita. Napakalayo ko nang walang iyo. Ngunit ngayon na nandito tayo, maaari nating muling itayo ang lahat ng magkasama. Si Arturo, na nagmamasid sa eksena, ay nakaramdam ng isang alon ng kasiyahan. Siya ang naging catalyst para sa sandaling ito. Ngunit ngayon alam niyang ang tunay na mahika ay nasa koneksyon sa pagitan ng dalawang kapatid na babae. Sila ay may kapangyarihang baguhin ang kanilang mga buhay, at harapin ang anuman ang darating. Habang patuloy ang pag-uusap, nagsimula si Cora at Clara na ibahagi ang kanilang mga kwento.
Nagsalita si Cora tungkol sa buhay na kanyang tinahak mula nang mawala ang kanyang kapatid, ang mga gabing walang tulog na nag-isip kung nasaan siya, at ang puwang na iniwan ng pagkawalang iyon sa kanyang puso. Si Clara, sa kanyang bahagi, ay nagsiwalat ng mga hamon na kanyang hinarap, mula sa pagiging inampon ng isang pamilyang tumanggap sa kanya, ngunit hindi kailanman alam kung paano punan ang puwang na iniwan ng kanyang kapatid. Lagi kong naramdaman na may kulang, parang isang piraso ng akin na hindi ko kailanman matagpuan. Umamin si Clara, ang kanyang boses ngayon ay mas matatag. Ngayon alam ko na ikaw ang pirasong iyon. Ikaw ang aking pamilya, Cora. At nangangako akong hindi na tayo muling mapaghihiwalay. Tugon ni Cora, mahigpit na hawak ang kamay ni Clara. Makakahanap tayo ng paraan upang magtagumpay ito. Si Arturo, na naantig sa kanilang katapatan, ay nagpasya na oras na para kumilos. Nais kong tulungan kayong muling magsimula. Maari tayong makahanap ng lugar kung saan kayo maninirahan, isang bagong simula. Sa paglipas ng panahon, marahil ay matutunan nating muling isama ang inyong kwento, at baka, mabawi ang mga ugnayang nasira. Nagpalitan ng mga tingin ang dalawang magkapatid, halo ng pagkagulat at pasasalamat. Ang tulong ni Arturo ay isang kamanghamanghang kilos, isang bagay na hindi nila inaasahang matanggap. Ito ay magiging isang pangarap, tugon ni Clara, na may ngiti sa kanyang mukha. Sapagkat alam na may isang tao na naniniwala sa amin, malaking pagkakaiba ang nagagawa. Patuloy ang pag-usap, ang kanilang mga kwento ng buhay, ay nag-ugpong tulad ng mga ugat ng isang puno na sabay-sabay na lumalaki, naghahanap ng liwanag. Nagsalita sina Cora at Clara tungkol sa mga hindi natupad na pangarap, kung ano ang ibig sabihin ng maging kapatid, at kung paano sila makakatulong sa isa't isa sa kanilang mga paglalakbay. Bawat salitang ibinibigay ay tila isang tulay na itinatayo sa pagitan ng kanilang mga buhay, isang matibay na pundasyon para sa hinaharap na kanilang itinatayo ng magkasama. Habang nalulumbay ang araw sa labas, tinatamnan ang langit ng kahel at rosas. Nagsimula sina Cora at Clara na gumuhit ng mga plano. Nais nilang bawiin ang nawalang oras, tuklasin ang mga alaala ng kanilang pagkabata na labis nilang mahal, at higit sa lahat, lumikha ng mga bagong kwento na maaari nilang ikwento sa isang hinaharap na ngayon ay tila mas maliwanag. Nagmamasid si Arturo, ang kanyang puso ay pinainit ng kasiyahan ng dalawang magkapatid. Alam niyang ang kanilang paglalakbay ay hindi magiging madali, maraming hamon ang naghihintay. Ngunit alam din niyang ang katapatan, determinasyon, at pag-ibig ang susi upang malampasan ang anumang balakid. Napansin ni Cora ang liwanag ng araw na unti-unting humuhupa, at nagsalita, "Magkikita tayong muli bukas. Maaari tayong magplano ng susunod na hakbang at simulan ang bagong buhay na labis nating nais." Tumango si Clara, isang liwanag ng determinasyon sa kanyang mga mata. "Handa na akong simulan muli ang lahat. Ngayon, alam kong hindi ako nag-isa." Si Arturo, na nararamdaman ang bahagi ng bagong kwentong ito, ay ngumiti. Ang nagsimula bilang isang simpleng paghahanap, para sa isang kapatid ay naging isang mas malaking misyon, isang bagong pagkakataon para sa pag-ibig at pamilya. Handang-handa siyang gawin ang lahat ng kinakailangan upang suportahan sina Cora at Clara sa kanilang paglalakbay. Habang umalis sila sa kapehan, magkasabay ang mga kapatid na naglalakad, masayang nag-usap tungkol sa hinaharap. Ang ugnayan sa pagitan nila ay mas matibay kaysa kailanman, at sumunod si Arturo sa likuran, isang pakiramdam ng kasiyahan ang pumuno sa kanyang puso. Alam niyang, nang magkakasama, maaari silang bumuo ng isang bagong simula, at ang katotohanang ipinakita ni Cora ay nagsilbing unang hakbang ng isang paglalakbay na nangako na puno ng pag-ibig, pagtuklas, at higit sa lahat, mga muling pagkikita. Ang buhay ni Cora at Clara, 200, isang pamilya. Ang bagong simula para kina Cora at Clara ay nahubog ng isang serye ng maliliit na tagumpay na, unti-unting, ay naging makabuluhang tagumpay. Hindi lamang nagbigay ng pinansyal na suporta si Arturo, kundi siya rin ay naging guro at kaibigan. Sa kanyang tulong, nakahanap sila ng isang maliit na apartment sa isang maaliwalas na kapitbahayan, kung saan ang sikat ng araw ay pumasok sa mga bintana, nagpapasigla sa mga silid at nagpapainit sa kanilang mga kaluluwa. Si Cora, na laging nangangarap na maging artista, ay muling nagsimulang magpinta.
Ang mga maliwanag na kulay na kanyang pinili ay sumasalamin sa kanyang mga damdamin at karanasan, at bawat pagsipol ng brush ay isang hakbang para pagalingin ang mga sugat ng nakaraan. Si Clara, sa kanyang bahagi, ay sabik na tuklasin ang kanyang pagkatao, nahahati sa pagitan ng dalawang pamilyang palaging bahagi ng kanyang buhay. Ang bagong buhay kasama si Cora ay isang bagong patong ng kanyang kwento, habang ang kanyang pamilya na inampon ay patuloy na may espesyal na puwang sa kanyang puso. Sa mga unang buwan, sinikap ng magkapatid na makilala ang isa't isa. Sama-sama, muling natuklasan nila ang mga simpleng bagay sa buhay, tulad ng pamimili sa lokal na pamilihan, pagluluto ng magkakasama, at paggugol ng mga gabi sa pag-usap tungkol sa kanilang mga pag-asa at pangarap. Ang koneksyon sa pagitan nila ay lumalago sa bawat araw, at ang sakit ng pagkakahiwalay ay tila naglalaho na. Madalas na bumibisita si Clara sa kanyang pamilya ampon. Ang kanyang mga magulang ay mga mababait at maunawain na tao, na palaging tinatanggap siya ng mainit na yakap at mga ngiti. Gayunpaman, nakaramdam si Clara ng panloob na salungatan. Habang kasama niya sila, may espasyo sa kanyang puso na nakalaan para kay Cora, at ang ideya ng paghahati ng kanyang oras sa pagitan ng dalawang pamilya ay nagdudulot sa kanya ng kaunting kalituhan. Paano ako magiging ganap na masaya kung iwan ko ang isang bahagi ko? Madalas niyang tanungin sa sarili. Ang buhay sa dalawang bahay ay nangangailangan ng maselang balanse. Tuwing katapusan ng linggo, nagpapalit-palit si Clara sa paggugol ng oras kasama si Cora at ang mga magulang ampon. Sa mga pagbisitang ito, ibinabahagi niya ang mga bagong natuklasan at ang mga sandali ng saya na nararanasan niya kasama ang kanyang kapatid. Ang mga magulang ampon, sa kanilang bahagi, ay nagpapakita ng pagiging bukas at interes na malaman ang higit patungkol sa buhay ni Clara kasama si Cora. Napakaganda nito, anak. Masaya kami na natagpuan mo ang iyong kapatid. Wika nila, sinisikap na suportahan siya sa bagong yugtong ito. Sa kabilang dako, si Cora ay nagsusumikap din na maunawaan ang pwesto ni Clara sa kanyang buhay. Kahit na nais niyang palaging kasama ang kanyang kapatid, alam ni Cora na kailangan ni Clara ng espasyong ito. Kaya, hinihimok niya si Clara na maging tapat tungkol sa kanyang mga damdamin at na huwag magdalamhati sa paghahati ng kanyang oras. Ang pamilya ay tungkol sa pagmamahal, hindi sa kung ilang oras tayong magkasama. Sabi ni Cora, palaging pinapaalala kay Clara ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ugnayan sa mga magulang ampon. Ang unang kaarawan ni Clara matapos ang kanilang muling pagkikita ay isang makabuluhang sandali. Nagpasya si Cora na mag-organisa ng isang selebrasyon na mag-ugnay sa parehong pamilya. Sa tulong ni Arturo, pinalitan nila ang maliit na apartment ng isang masayang espasyo. Pinalamutya ng mga lobo at banderitas. Nang dumating ang malaking araw, si Clara ay nerbyoso, ngunit sabik din na ibahagi ang espesyal na sandaling ito. Nang magtipon ang dalawang pamilya, ang enerhiya ay punong-puno ng pananabik. Sa simula, nakaramdam si Clara ng pangangati sa tiyan, ngunit hindi nagtagal ay napuno ng saya ang kapaligiran. Tumawa kami, nagbahagi ng mga kwento, at ipinagdiwang ang buhay at ang bagong pagkakaugnay na umusbong sa kanila. Ang mga magulang ampon ni Clara ay nagulat at nahabag nang makilala si Cora, at sa lalong madaling panahon, ang pagmamahal sa pagitan ng lahat ay naging kapansin-pansin. Lumipas ang panahon, at patuloy na nag-ugnay ang buhay ni Cora at Clara. Sama-sama, nagsimula sila ng isang maliit na negosyo ng sining, kung saan gumagawa si Cora ng mga natatanging piraso at si Clara ang namamahala sa mga benta. Ang proyektong ito ay hindi lamang nagpapatibay ng kanilang ugnayan, kundi naging pinagkukunan din ng kita na tumulong sa kanilang kabuhayan. Gayunpaman, hindi naglaho ang mga hamon. Patuloy na nakikipaglaban si Clara sa kanyang pagkatao, at ang pangangailangan na makaramdam ng pagkakabilang. Ang mga pagbisita sa pamilya ampon, kahit puno ng pagmamahal, ay nagdadala rin ng kalungkutan sa kaalaman na may bahagi ng kanyang kwento na kailangan pang maunawaan. Isang araw, habang nakikipag-usap kay Cora tungkol sa mga damding ito, nagbigay ng saloobin si Clara. Minsan, parang namumuhay ako sa dalawang magkaibang mundo. Parang kailangan kong pumili sa pagitan ng dalawang pamilyang mahal ko. Si Cora, na nakikinig ng mabuti, ay sumagot, "Hindi mo kailangang pumili, Clara. Ang pagmamahal ay malawak,
Ang ating mga buhay ay magkaugnay na ngayon, at makakalikha tayo ng bagong pamilya na kinabibilangan tayong lahat. Hanapin natin ang paraan upang ipagdiwang ito ng magkasama. Sa bagong pananaw na ito, nagsimula si Clara na magplano ng isang pagtitipon upang muling pagsama-samahin ang dalawang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito sa paraang makilala ng lahat ang isa't isa ng mas mabuti. Gusto niyang maging matatag ang ugnayan, hindi lamang bilang dalawang hiwalay na bahagi, kundi bilang isang buo. Nang dumating ang araw ng bagong pagtitipon, si Clara ay nagniningning. Ang napiling espasyo ay isang magandang parke, puno ng mga puno at bulaklak, kung saan maaari silang mag-enjoy sa isang picnic na magkasama. Ang atmosfera ay punong-puno ng tawanan at masarap na pagkain, at lahat ay nagsikap na makilala ang isa't isa. Sa pagitan ng mga pag-uusap at laro, napagtanto ni Clara na kahit na magkaiba ang mga pamilya, ang pagmamahal na kanilang ibinabahagi ang tunay na mahalaga. Puno ng kasiyahan si Clara nang makita ang magandang pakikitungo ng lahat. Habang pinapanood ang mga interaksyon, napagtanto niya na ang koneksyon sa pagitan ng dalawang bahagi ng kanyang buhay ay mas matatag kaysa sa kanyang inaasahan. Si Cora, na nakikita ang pagbabago ni Clara, ay nakaramdam ng alon ng pasasalamat. Ang buhay na kanilang binubuo ng magkasama ay puno ng pagmamahal, pagtanggap, at mga bagong posibilidad. Sila ay hindi lamang mga kapatid na pinag-isa ng dugo, kundi pati na rin mga kaibigan at kasosyo sa isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili. Ang daan sa hinaharap ay tiyak na magdadala ng mga hamon, ngunit si Cora at Clara ay determinadong harapin ang mga ito ng magkasama, pinalakas ng pagmamahal na kanilang natagpuan sa isa't isa at sa suporta ng kanilang mga pamilya. Ang buhay ay isang magandang hobby na binubuo ng mga sandali, at sabik silang lumikha ng mga bagong kabanata sa kwentong ito na puno ng damdamin. Batid na ang bawat isa ay magiging isang bagong pagkakataon para sa paglago at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang nakakabighaning kwento na humahaplos sa puso. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay ni Cora at Clara at nais mong sundan ang iba pang mga nakaka-inspire na kwento tungkol sa pagmamahal, muling pagkikita, at tagumpay, ay like ang aming video at i-activate ang bell icon para hindi makaligtaan ang anumang balita. Ibahagi sa mga komento kung paano ka nakipag-ugnayan sa kwento at ano ang iyong paboritong sandali. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan ang bawat kwento ay mahalaga.